Okay mga brother, no? Dito ulit tayo ngayon dahil ngayon magpapalit naman tayo, mag-upgrade tayo ng exhaust itong ating CRF. So meron tayong lumang exhaust dito na galing sa ibang motor natin before. Tapos bumili na lang tayo ng pinaka headers na o yung elbow na in-order natin ito online. So dumating na siya ng isang araw. So ito yan. Ito yung in-order natin na elbow. Tapos ito naman yung exhaust na galing sa isang motor natin. So ngayon, igakabit natin to, pero bago yun, change oil muna tayo. Okay mga brother, no? Meron tayong dalawang langis na nabili. Itong isa na to, isa Pro Honda na fully synthetic. Tapos ito naman is Pro Honda na mineral oil. So itatry natin to, pero unahin natin tong ano kasi ito mas mura to compared dito. So almost double ang presyo nito mga brother. Kaya titingnan natin kung ano ba yung magiging performance kung ito yung gagamitin natin. Okay. So ang kailangan nyo pala dito sa change oil is 12mm na socket. Tapos dapat meron kayong full pan. So ito yung drain plug natin mga brother, yan. Luluwagan natin. Luluwagan na natin sa kanila. So, meron siyang washer dito mga brother, no? So ingatan nyo to na huwag mawala. Mga brother, na-drain na natin lahat ngayon yung langis niya. Ngayon, babalik na natin tong drain bolt. So dito pala sa pagbalik nito mga brother, meron siyang recommended torque, kumbaga yung sikip niya. So ang kailangan natin dito is 30 Newton meter. So tandaan nyo yun, no? Hindi kasi maganda yung sobrang sikip, or hindi rin pwede na maluwag yan kasi pwedeng. At kung gusto nyo palitan to, pwede rin naman. Recommended din na palitan tong washer na to. Pero tayo hindi na muna kasi wala pa tayong available dito. So, ipitan muna natin siya gamit tong ordinary na socket wrench. Yan. Yan. Tapos importante na mayroon kayong ganito mga brother, no? Para alam nyo yung torque na gamitin nyo. So ang recommended niya, ulitin ko, is 30 Newton meter. So adjust natin siya. So ngayon, nakaset na siya sa 30. Kita na natin. Yan. Okay. Ngayon mga brother, sasali na natin yung oil niya. Kaya, gusto nyo lang yan. Ayun, meron tayong natabi na ganito. Galing to sa ibang bote ng oil. Tinabi natin. So pwede nyo siyang gawin din yan. Nakuha ko to sa Repsol. Okay. Tali na natin.
Yan. So itong 1 liter na to mga brother, no, sakto yan. Salin nyo lang yung lahat. Walang tira-tira yan. Yan, tapos inisin nyo lang itong lipstick. Tapos natin itong lipstick natin. Ayos. Yan, so okay na ngayon. Panda rin nyo para mag-circulate siya. Right, fire. Smooth na ulit. Yan, so kung mapansin natin, ako naramdaman ko yung smooth na siya ulit. So ngayon siguro gagamitin natin yung mineral oil na mga 1,500 kilometers. Tapos i-update ko kayo kung ano yung review niya. Reviewin natin siya kung ano yung performance. Tapos after nun, after 1,500, gamitin naman natin yung fully synthetic para magkaroon kayo ng update. Kung medyo nagtitipid kayo, pwede naman yan. Pwede naman yung parehas naman siyang MA. So yun na-recommended niya. Meron kasing MB. Ito MA. Tapos ulitin ko, yung Newton meter nung bolt natin is 30 Newton meter yung tighten, yung higpit niya. Yun. So ngayon, punta naman tayo dito. Ipalitan na natin to, yung exhaust na to. Okay. Okay. Bago pala natin na palitan tong exhaust, paparinig ko muna sa inyo yung stock. Tapos maganda kung may earphones kayo or maganda makuha nyo yung talagang tunog. Okay. Alright, start na tayo. Galing na natin itong bearing. Ayan, ito, kailangan din natin yung ganitong ball na to para makita natin yung bolt na nagko-connect sa exhaust sa frame. So ito muna tayo. Ayan, ito. Then after itong bolt na to. Ayan. Okay. Dito naman tayo ngayon. Yan, meron pang isa to. Ayan, kailangan natin yung wagan. Okay, so itong bolt na to, itabi nyo to kasi baka kailangan natin tumamaya doon sa bagong exhaust na ikakabit natin. Yan. Okay, so yan na yung itsura nung kalahati nung exhaust natin. So ngayon, doon naman tayo sa pinaka-elbow nya. Okay mga brother, dito naman tayo. So ang kailangan nyo rito is 12 din. 12mm. Ayan o. 12mm din yung dalawang bolt dito. Okay.
Yan, so ito na yan mga bro, no? So ganun kadaling tanggalin. Yan, so ayan yung another half nung exhaust natin. So ganun lang siya kadaling dismantle. Okay? Mga brother, so ito na yung bagong elbow natin. Ay kakabit. So ayan siya. So may spring siya nakasama para pag connect mo dun sa kalahati. Okay. So mga brother, unahin natin ito ulit ibalik. Yan. So higpitan nyo lang muna ng kamay para balance yung pagkahigpit natin. Yan. Tapos alog-alogin nyo yan para yan. Yan, no? So kung makikita nyo, yan, nag-iba na yung dating. Maganda yung pagkakalapat. So kung saan natin nabili yan, ilalagay natin sa description below para kung gusto nyo mag-order din, makaka-order kayo. Yan, so ito. So kung i-compare natin yung weight, medyo malaki lang yung difference. Iba yung ganito. So nilagay lang una natin siya, hindi pa natin siya in-fix. So ayan mga brother, no? Nilagay lang muna natin siya, hindi pa natin siya inigpitan. Kasi meron pa mga konting adjustment tingin ko. So ayan mga brother, naikabit na natin. So ito papakita ko naman sa inyo ngayon. Ayan. Ayan. Sound check naman ang gagawin natin, sound check. So ayan yung naging itsura ngayon ng bike mga brother. So ito na yung mga brother, ito na yung content natin ngayon, yung nag-upgrade tayo ng exhaust. So nandito na lang ulit tayo, pero itong exhaust na to, papalitan din natin yan kasi para sa akin masyado siyang mahaba. Galing kasi ito sa big bike. Kaya malaki siya. So soon, bali, i-upload din natin yun yung papalitan natin. So hanggang dito na lang muna tayo mga brother. No? Maraming salamat sa inyo and God bless everyone. Subscribe kayo kung gusto niyo mga ganong klase ng mga video.